Senator Bato de la Rosa gagamitan na ng puwersa para arestuhin at eto dapat malaman ito ng buong Pilipino, ng buong Pilipinas at mga kababayan natin dahil dito sa pasabog ni Amy Marcos na hindi na daw bababa sa pwesto etong si Marcos Jr. at maaaring ipalit niya na sa kanyang pwesto kung magkataon man na siya ay talagang may sakit or may karamdaman na ipapalit niya. Eto, si Congressman Sandro Marcos. Nako, grabe. Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon mga banateros. At ayun, nakikita nyo na may mic ko, hindi ko nahawa kasi nakakuha na ako ng diskarte para sa ganito. Ay! So yun, no, grabe, no. Alam nyo, matagal na rin ho ito nating sinabi, itong CONAS. Or matagal na rin ho natin itong narinig. Narinig na ho natin to kay Pangulong Duterte, narinig na rin po natin ito kay kay Prof. Malo Tikia. So marami na rin mga pagkakataon na napag-usapan natin at masasabi nating ito ay talagang mangyayari at mangyayari. So grabe lang talaga, no? Talagang darating ang punto na mawawala ang eleksyon sa 2028 dahil mismong mga congressman na daw ang mamimili or boboto para para kung sino talaga ang magiging pinuno ng bansa. At nandiyan na nga, papasok na nga diyan yung usaping Prime Minister ng bansang Pilipinas, kauna-una ang Prime Minister. At alam naman din natin kung sino yung may about dito sa pagiging Prime Minister. Alam naman na natin kung sino yung matagal nang nag-aasam na gustong maging Prime Minister ng bansang Pilipinas. So, bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, grabing mga balita, grabe pong mga issue sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas ang mga pag-uusapan natin. At eto na nga, etong CONAS na sinasabi nila, pag-uusapan din ho natin yan. At dahil nga dyan, talagang alam nyo, mas lalo pong tumindi ang mga bali-balita, di umano, allegedly, na gagawin nga ito ng mas maaga. Kasi kung nasa isip natin ay sa 2028 ay mawawalan ng eleksyon or mawawala ang eleksyon, pero ang pinakamalupit ay maaaring mas mapaaga pa. So bakit mas mapapaaga pa? Dahil nga dito sa karamdaman ni Marcos Jr., 'di ba, nung nakaraan napag-usapan ho natin at nabalita at mismong sinabi ng kapatid niya na merong colon cancer stage 4 na itong si Marcos Jr. Di natin alam kung totoo yan o hindi, no? So nababalitaan at naririnig lang din natin yan diyan sa kanyang kapatid. At sa iba-ibang mga personalidad na mga kilala mga nagkukomento mapatungkol dito sa usaping politics world or politika dito sa bansang Pilipinas. So totoo nga ba na sobrang lala na ng sakit ni Marcos Jr. kaya igagawin itong CONAS, no? On us, hindi ko alam kung ano tamang bigkas, pero CONAS, ito nga daw yung constitutional assembly or basta comment nyo na lang dyan sa baba, no? So gagawin ito para pang lifetime na itong si Marcos or yung mga Marcos na mamuno sa bansang Pilipinas. Pero ang pinakamalupit dito ay hindi na nga aabot ng 2028 election. So mas mapapaaga. No, ayun yung mga pag-uusapan natin dyan mga banateros. At eto, Senador Marcoleta may matinding banat dito kay Trillanes at ito si Senator Robin Padilla meron din po. At may pinakamagandang explanation ho tayong nakita na ipapanood ko sa inyo maya-maya lamang. So dito muna ho tayo sa mga iba't ibang balita na balitang pinag-uusapan ho natin ngayon mga banateros, katulad na lang ho nito, no, nitong mapatungkol ho dito kay Trillianers. Okay, Trillianers.
Oh, katulad na lang ho nitong mga balitang ito, no? So, dito muna tayo. Dito muna ho tayo sa balitang about kay Senator Bato de la Rosa. At eto nga yan, mga banateros. Makikita nyo dyan sa screen, huwag hayaang makatakas si Senator Bato. Binalaan ni Justice Secretary Frederick Bida ang sinumang nagbabalak na tumulong, magkanlong o maging kasabwat ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pag-iwas sa batas kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court or ICC. Pag-iwas sa batas? So ibig sabihin, yung batas natin, yung pinaka-Korte Suprema natin ay ICC. Ang galing iba din Oo, kakaiba din. Binigyan din ng kalihim na may mabigat na pananagutan at kaukulang parusa hindi lamang sa ilalim ng batas ng Pilipinas kundi maging sa mga panuntunan ng ICC ang sinumang mapapatunayang humadlang o sumabutahe sa matiwasay na pagsisilbi ng nasabing utos ng hukuman. Putang ina, hukuman natin ay ICC. Ang galing sa hukuman na pala natin ngayon ng ICC. No? Lupit, no? Aniya, ang hakbang na ito ay bahagi umano ng obligasyon ng pamahalaan na huwag hayaang matakasan ni Senador Bato de la Rosa. Alam nyo, nagsimula na to kay Pangulong Duterte. So tutusin nga lang kay Pastor Apollo Kibuloy nagsimula na rin tong yung mga ganitong istorya mapatungkol dito sa ICC na to. Ang malupit dito mga banateros ay handa naman hong harapin nila Senator Bato, nila Pangulong Duterte yung mga ikakaso sa kanila, pero dito dapat sa Pilipinas. Bakit talagang pinagdidiinan nyo sa amin ang Supreme Court ba ng Pilipinas ay ICC? Samantalang depende na lang kapag ang Supreme Court ay pumabor sa arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, alam na this. No, alam na wala, may tuturing na natin na wala na tayong kakampi. Sa tutusin, Supreme Court na lang, Korte Suprema na lang ang nag-iisang sandalan ng taong bayan ngayon. Wala na silang ibang naiisip, wala na silang ibang maiisip kasi buong gobyerno ngayon, sa sangay ng gobyerno, alam naman natin na kakampi ng administrasyon. So, ang Senado, hati pa, 'di ba? Kalahating senador against to corruption, kalahating senador gustong-gusto ang korupsyon, 'di ba? Tinotolerate nga nila yung ibang mga senador hindi nga makapagsalita mapatungkol sa issue ng flood control scam, 'di ba? 'Di ba? So grabe, no? So ibig sabihin, parang sinasabi sa atin ng gobyerno na tayo ay saklaw na or kontrolado. Kasi ang Korte Suprema, matatawag nating kontrolado tayo niyan ng Korte Suprema dahil yan nga yung kataas-taasang hukuman kontrolado ng batas. No, ang pinakataas-taasang hukuman ay yan ang nagkokontrol ng lahat ng batas na umiikot dito sa Pilipinas. So, kung dito sa sinabi na to na kailangan panagutin ang mga taong lumabag sa batas, una-una, paano lumabag sa batas si Senador Bato de la Rosa? Wala naman sinampa sa kanyang kaso dito sa Pilipinas. Tsaka bakit susundin ng Korte Suprema or ng Pilipinas ang isang court na hindi naman kabilang sa bansa natin? Ano to, 'di ba? Sobrang sobrang kagaguhan na. Sana lang talaga hinihiling ko, wag tumatak sa utak ng mga kabataan to kasi maiiba sila ng maiiba ng landas. Katulad na lang yan, yung mga lawyer na mga kabataan na nangangarap na maging abogado
na gustong kumuha ng abogasya. 'Di ba? So mapapaisip sila na ganyan pala ang batas natin. So ibig sabihin yung mga lawyer dito sa bansa natin sa ICC manunumpa ng kanilang ganun ba 'yon? So doon sila haharap sa korte ng ICC sa ibang bansa. Aba, sobrang gastos na nga ng pagpapaaral sa mga kabataan bilang abogado, bilang attorney, tapos luluwas pa sila ng ICC ng dahig para lang doon sila manumpa kasi kung ang pinapahiwatig nila sa atin yung hukuman natin ay ang ICC. Aba, malupit katulad na lang ito. Yan, makikita nyo dyan sa screen. Babasahin natin ulit ha. Ito babasahin natin ulit. Mananagot sa mga dayuhan ang Pilipino. O sabi nito, ito babala ni DOJ ito basahin. Makikita nyo naman dyan sa screen. Nagbabala si DOJ Secretary Frederick Bida na na ang sino mang tumulong or magtago, yan pala, nabasa na natin kanina yan. So mananagot sa mga dayuhan ang Pilipino. Grabe. Hindi kaya talagang totoo ang balita na nabenta na tayo. Hindi kaya gano'n. Kasi nakakapagtaka mga banateros, biruin nyo bakit kailangan nating managot sa dayuhan? Putang ina, ano bang ambag ng mga hayop na yan sa atin? Ano bang pinakain sa atin? Ano bang tinutulong sa atin ng mga hayop na yan? 'Di ba? Sorry hindi ko nilalahat, pero yung ICC ang tinutumbok ko dito na bakit kami mananagot sa inyo? Sino kayo? 'Di ba? May korte, may justice system naman dito sa bansa namin. Bakit ayaw nyo kaming panagutin dito? Bakit ayaw nyo dito kami parusahan or sampahan ng kaso? May kulungan naman dito. May justice system naman, tumatakbo naman. So bakit ganun? Parang pinapahiwatig ata sa atin nitong gobyerno na ang Pilipinas ay kailangan ng sumunod sa mga dayuhan. Ganun ba? Na ang Pilipinas ay hawak na ng mga dayuhan, ganun ba? Ay grabe, ang lupit naman yan. Sobrang lupit naman yan. No? At eto, basahin na rin natin. Nga pala, nakalimutan ko dun sa intro ko kanina, itong bad news. No? So mamaya, papaano ko po sa inyo itong bad news. So na sobrang alam ko ay malulungkot ang lahat ng Pilipino dahil dito sa bad news na to na nangyayari kay Pangulong Duterte. So kanina nabalitaan natin kung ano yung nangyayari. Pero ito, ay alam nyo, habang binabasa ko to kanina, medyo naluluha ako. Pinipigilan ko lang dahil syempre, nagbablog tayo ba mamaya pero hindi naman kaduwagan ang pag-iyak Ay nga lang medyo sa lahat ng napapanood kong mga video na ni Pangulong Duterte, palagi ako naluluha talaga. Sobrang iyak ko. At lalo na ngayon dito sa bad news na to. So grabe So ito pa nga ito pa yung pinaka rito, pinaka malupit. Basahin din natin itong, syempre nasa ICC issue pa rin tayo. Etong sinabi ni attorney Jimmy Bondoc dito sa isyong ito. Basahin din natin. At ang sabi nga dito, mga banateros, makikita nyo dyan sa screen, pag si Trillanes pwede mag-sheriff, pag kami bawal. Abogado ni Sen Bato kinwestiyon ng umano'y double standard sa pagsisilbi ng warrant. Kinwestiyon ni attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senadora Bato de la Rosa, ang umano'y magkaibang pagtrato o usapin ng pagsilbi ng warrant of arrest, partikular kaugnay ng International Criminal Court case laban sa kanyang kliyente. Sa isang panayam, kinumpara ni Bondoc ang naging papel noon ni Antonio Trillanes at ang kasalukuyang sitwasyon ng kampo ni Sen Bato de la Rosa. Kapag si Trillanes pwede mag-serve, kaming mga abogado hindi. Ani ni Bondoc. Grabe, Oo nga, Oo nga naman. So, ibig sabihin, halimbawa ako, na malakas lang ako sumipsip kay Marcos Jr. or kaya kay Lisa, or kaya kay Sandro,
malakas lang ako sumipsip sa gobyerno or sa administrasyon, tapos may huhulihin na kilalang personalidad kagaya ni Senador Bato de la Rosa. So ibig sabihin pwede na akong mangdampot. Pwede na akong magbaba ng arrest warrant laban sa taong ito. Aba, ganun pala na tayo kalupit, no? Kakaiba na talaga ang Pilipinas ngayon. Unbelievable. Ang lupit talaga, grabe. Grabe ang lupit. Ito, usapang ano naman, no? Tawag dito, usapang Bato de la Rosa pa rin. Ito, basahin natin. May kita nyo dyan sa screen. Remulla, sa pagtugis kay Bato, it's 225. That's the entire PNP. Tangina, so ibig sabihin buong kapulisan ay gagamitin laban sa paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Ganong kalupit. So ibig sabihin magiging malaya na naman ng mga drug lord, mga kriminal sa bansa dahil lahat ng kapulisan ay nakatuon lang sa kay Senator Bato de la Rosa. Aba, grabe. Ang tindi naman ito. Sobrang lupit naman itong pangyayaring to. Ito, basahin natin. Iginiit ni Interior Secretary John B. Remulla na handa ang buong Philippine National Police na kumilos laban kay Senador Ronald de la Rosa matapos ang naging ruling ng Korte Suprema. Sinabi ni Remulla na sa oras na umusad ang operasyon, hindi lamang umano libong pulis ang maaaring gamitin kundi ang kabuang puwersa ng PNP. Nauna nang natanong ang kalihim nung 10,000 pulis ba ang ipapakilo sa paghahanap kay De La Rosa. Ngunit sagot niya, 225K, that's the Philippine PNP. No, grabe. So ibig sabihin 2,000. Lahat ng kapulisan talaga ay gagamitin, no? Gagamitin laban dito kay Senador Bato de la Rosa. Pasensya na kayo. Bakit ba ako nabubulol sa Rodante tsaka Ronald? Kasi pareha silang R, Ronald. So, magpasensyahan nyo na. At eto ba, Senado ulit. Pag-usapan na rin natin to. Senador Tulfo, sinabing wala sa SOP ng kapulisan ang mag-warning shot. Ha? Wala sa SOP ng kapulisan ng mag-warning shot. Paano yung misang nananakbo? Nananakbo na nagwa-warning shot sila na inaabol nila. Tumigil! Bang! Bang! Diba merong ganon? Ewan ko lang ha. Eto, basahin natin tong ano na to. Etong tawag na to. May lang, inayos-ayos lang natin yung mic, no? Eto, naniniwala si Senador Rapi Tulfo na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Ewan ko sa inyo, Tulfo. At ang nangyari lamang ay palitan ng warning shot sa pagitan ng Office of the Senate Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na alam ni Senate Sergeant Arms Mau Aplasca na isang dating pulis na walang special operational ng PNP ang mag-warning shot kapag under threat o nasa panganib sila. Grabe, totoo ba yun? Wala talagang ang PNP. Sino may mga retired police dyan or mga nag-aral ng police or may alam dito? Comment nyo nga dyan kung tama nga to si Tulfo. Ang tindi ha. O samantalang ito. Oo. Si Tambaluslos nagsalita na. Lumalaban na, pumapalag na. Aba, anong meron? Anong meron at biglang pumapalag etong si Romualdez, no? Ano kayang meron, ba't kaya parang nagsasalita na ito? So may kita nyo dyan si screen. Yan babasahin natin yan. Romualdez, sinamon si BP Sara na magpaliwanag sa 600 million confidential funds. Muling pinag-usapan online ang naging pahayag noon ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan hinamon niya
si VP Sara Duterte na ipaliwanag ang paggamit ng 600 milyong confidential fund, intelligent funds noong Nobyembre 2024. Hoy, bago magpaliwanag si VP Sara mapatungkol dyan, at ilang beses na rin ipinaliwanag dyan, at napakaganda nga ng resulta niyang confidential fund ni VP Sara dahil nga dyan ay nabisto yung laptop scam ni Saldico at marami pang iba. Ngayon, ang hamon namin, Romualdez, ikaw ang magpaliwanag sa trilyon na pera na hinahanap ng taong bayan ngayon. Wag si VP Sara, ha? O, tigil-tigilan mo na yung ano na yan. At eto, may panayam na nga rin, may banat. Si Senator Chis Escudero, basahin natin, may kita nyo dyan. Bakit si King Crocs? Bakit si King Crocs di nyo kasuhan? Ombudsman orders Chis Escudero to respond to flood control probe. Totoo naman, bakit si King Crops, si Romualdez, ba't hanggang ngayon wala pa rin kaso? Diba? Diba sabi dati, sabay daw sila ni Escudero? Tapos sinabi din dati ni Ombudsman Boying Remulla na 9 to 6 months. Pero bakit kapag yung nagtataka ang taong bayan na bakit kapag medyo hindi kayang hawakan sa leeg ng administrasyon, etong mga senador na to, ang bilis niyong aksyonan, katulad na lang yan. 'Di ba? Si former Senator Bong Revilla, ang bilis makulong. Si Senator Chis Escudero, malapit nang makasuhan ng plunder. So bakit si Romualdez wala pa rin? Aba, abutin pa ba ng ilang taon yan? Or baka abutin pa ng Prime Minister yan si Romualdez bago nyo makasuhan, ha? Ang lupit nyo rin, no? Grabe, sobrang lupit nitong mga to. So eto mga banateros, pag-usapan at panoorin na rin ho natin etong mapatungkol dito sa pinakamagandang explanation mapatungkol dito sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At eto na rin yung komento ni Attorney Sal Panelo mapatungkol ho dito sa pag-iyak ni Pia Cayetano at binabash siya ngayon, at katulad na rin ay nagsalita na rin etong si Ontiveros dito sa mapatungkol ho dito sa pag-iyak ni Senator Pia Cayetano dahil nga siya ay na-trauma. So, eto po, panoorin natin yung video. Panoorin natin yung video para lubos nyo pong maunawaan. This is what was missed out. I'm not sure though, I'm not making judgments against the Council of Senator. This could be what the councils of Senator Bato missed out. Ito yung pag-initiate ng investigation under RA 9851 by the CIDJ against Senator Bato. The moment na nag-issue ng subpoena and the moment na na-receive ni Senator Bato ay nagsabi siya, I will respond, nag-trigger, nag-set in na yung principle of complementarities to the point that the councils can already ask the ICC na stop nyo na yung warrant kasi nag-assume na ng jurisdiction ang Philippine authorities. And then pwede din niya sabihin if hindi man nila magawa yun, pwede niya yun i-raise as a non-admissibility defense. Kung nagkaroon na siya, nahuli na siya, dalhin siya doon, non-admissibility defense. Bakit? Under the complementarity rule, nakalagay lang doon na mag-step in ang ICC kung walang local court na able and willing to genuinely undertake an investigation and prosecution. And obviously, the investigation and eventual prosecution against Senator Bato would be genuine kasi si Senator Bato is in the opposition to the government, and it is the government undertaking the investigation and prosecution of Senator Bato. And therefore, yan pinaka-importante na rule on complementarity. Yan, pwede na niyang ma-bar ang ICC from even exercising jurisdiction over the acts mismo of Senator Bato, not just over the person. Kasi yung acts na mismo ang ini-investigate ng CIDJ and eventually by the courts. And this is something that would interest the Supreme Court because, of course, the Supreme Court instinctively will defend the local jurisdiction against a foreign jurisdiction. And in this case, nag-assume na ng jurisdiction ang
Philippine Opo. authorities. Opo, Doc, maliwanag po na hindi po dapat i-shortcut at meron po tayong jurisdiction dito sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Granting, ma'am. Sana nga po na mag-participate siya para hindi bumaliktad na naman, yung complementarity hindi pwede kasi hindi siya nag-participate. He has to participate. Of course, hindi naman kailangan in person. Pwede naman through his counsel kasi gano'n naman talaga tayo sa investigation stage. So as to whether his flight should be taken against him, I think that is too naive a proposition. Kasi, first of all, the warrant issued against him will be executed in a way that would bring him outside the jurisdiction of Philippine courts. Opo. And the uncertainty justifies his recourse to an escape and to go into hiding. Kasi kung ang warrant lang naman would call for him to go to an RTC, I don't suppose that he has a problem with the idea of going to the RTC. But in this case, yung warrant and the action of the NBI is to bring him outside the Philippine jurisdiction, to completely strip him of his rights as a citizen and alienate him from his political base. Yes po, Doc. Yes po. Opo, mabilisan lang po kasi kulang na po tayo sa oras, Doc, kasi nagre-resurface itong mga videos ni late Senator Miriam Defensor Santiago, pagpapaliwanag niya tungkol dito sa ICC bilang court of last resort, bilang Yes. yung sa principle of complementarity. Tapos, meron tayo mga naririnig na mismo lang galing sa executive branch, no, particular sa Department of Justice, noong secretary pa itong si Boying Rimulya bago naging ombudsman, nabanggit niya itong merong failure sa justice system during lang naman dito sa kaso na involve ang dating presidente. Okay na po ba yun na mismo siya lang ang nagsabi na may failure sa justice system? Wala po bang role ang mga korte, lalo na ang Korte Suprema at ang ICC ay makikinig din mismo at galing lang sa DOJ yung sinasabing may failure of justice system kaya hindi namin matry ito dito sa Pilipinas kaya sa inyo na? Sapat na ba ito na dahilan po, Doc, mula lang sa ano? Or kailangan may part, lalo na ang Supreme Court bilang siya po yung kumbaga humahawak sa mga korte sa ating bansa? First, yung si Miriam, yung 17, question yun ni Miriam, sinabi niya, this is in violation of the rule of complementarity, kaya nag-pass siya ng resolution 3031 or 3061, tapos inulit pa niya sa next Congress, kaso lang namatay po siya. Pero, dun pa lang, sinasabi niya na dapat i-reconcile natin yung Section 17 sa rule on complementarity under the ICC, under the Rome Statute. Second, yung evidence na hindi willing or unable to genuinely undertake investigation or prosecution is negated by the fact that ang CIDG, under the present government, filed a case, initiated an investigation to the point of a possible prosecution under RA 9851 for EJK. So yun mismo, kino-contradict yung position ni Secretary Remulla. Kasi obviously, meron kaso na pala. Meron naman palang mag-file, meron naman palang investigation na. Opo. So dapat hindi i-preempt yun. Dapat ipapatuloy yun. And doon humarap si Senator Bato. Sabi naman niya, willing siyang humarap and kung i-jail siya, willing naman siya magpa-jail. Ayaw lang niya na madala siya sa dahil ang ini-insist niya na ang karapatan niya is to be jailed if ever in the Philippines, which is correct naman po dahil nga RA 9851 naman ang iiral and the jurisdiction lies with the Regional Trial Court, exclusive and original. Opo. Ma'am, yung sa authority po ni dating Justice Secretary Remulla na sabihin na merong failure sa justice system kaya paubaya sa ICC itong kaso nila, sapat na ba yon para paniwalaan na agad at wala nang role yung Korte Suprema? Well, kasi alam naman niya yun, di ba? Kasi part siya ng government. So, sabihin niya yun because he needs to be able to justify the surrender of Duterte. But it's also the task din naman ng council to disprove him.
by pointing out evidence na natutuloy naman yung mga cases. For instance, meron tayong permanent representative sa United Nations na nag-declare that our courts are functioning in terms of protecting rights or pursuing cases under for violations of international humanitarian law. Permanent representative yun tagsalita siya sa UN. And tapos meron pa tayo ngayon na ongoing live case na CIDG, which should be the focus of all these discussions kung meron ng rule on complementarity kasi na-bar na yung jurisdiction ng ICC dahil nga nag-start na tayo ng investigation. Opo. Doon naman po sa part ng ICC na sasabihin lang na sinurrender ng gobyerno ng Pilipinas. Wala na kaming pake kung dumaan ba ito sa proseso ninyo dyan. Okay lang ba yan, Doc? Wala po silang choice kasi meron silang binasihan na record and yung tao na nag-take custody kay President Duterte, nag-check lang po siguro doon. So wala silang, hindi naman sila pwedeng mag-investigate. Hindi naman sila pwedeng magpadala dito ng tao. It's now the Supreme Court's rule kung magsasabi siya na nagkaroon ng violation sa right ni President Duterte, then that particular decision can be brought up all the way to the ICC to explain na hindi kayo nagkaroon ng jurisdiction over the person. Mali po yung arrest kay President Duterte or pwede namang sabihin he was denied of the right to ask for interim release and at that point pwede na siya magkaroon ng interim release. So as to whether ma-reverse pa yung nangyari, yung decision ng chamber na meron siyang jurisdiction over the substance, over the crime, hindi pwede mangyari yan kasi hindi nga ICJ, wala namang Supreme Court na nag-overrule sa appeals chamber. Ang magiging question lang ngayon is kung nagkaroon siya ng jurisdiction over the person. Opo. Huli na lang po, ma'am. Hanggang saan, hanggang sino po, alimbawa, yun nga, yung nabanggit nyo po, kung magdidesisyon ang Korte Suprema na may mali doon sa proseso, pagdala dito kay dating Pangulong Duterte, itong issue din kay Senador Ronald Bato de la Rosa, meron bang mapapanagot, pwede bang mapanagot yung mga involved na mga individual? Kasi hanggang presidente ang sinasabing involved dito sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte. Opo, pwede naman po mag-file si President Duterte ng civil suit for damages doon sa mga individuals na nagkamali. Now, kung meron talaga silang blatant violation, well, mahirap i-prove yun na talagang blatantly or out of ignorance lang nila ginawa. But in either way, pwede naman talagang mag-file ng civil suit for damages. Yun ang problema sa inyo. Ang gagaling nyo magsalita sapagkat wala kayo doon. O yan sa akin, kaduwagan yun, yung ginawa ninyo. Sapagkat sinasala kayo yung institusyon nyo, dapat na natili kayo doon. Hindi pinabayaan nyo nang maiwan yung mga tao doon. Ang nangyaring pag-atake sa Senado noong Mayo at 13, sumbat niya sa mga senador na nawala sa Senate siege, saan raw ang mga ito nung panahon ng putukan. Alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Sa sesyon ng Senado kanina, isumento pa rin ang usapin patungkol sa nangyaring putukan noong nakaraang linggo. May ilang senador mula sa minorya ang naglabas ng kanilang saloobin dahil sa hindi magandang imahe sa institusyon, bagay na hindi nagustuhan ni Senator Pia Cayetano. Hindi napigilan ni Senator Pia Cayetano na maiyak habang nagsasalita sa sesyon ng Senado nitong Miyerkules. Sa privilege speech kasi ni Senator Risa Hontiveros, tila kwestiyon ang sinasabing kakulangan ng investigasyon at naratibo na walang nangyaring pag-atake noong May 13. Hindi ito nagustuhan ni Cayetano. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Tanong ni Senator Pia sa ilang kapwa senador, nasaan sila nung panahon ng putukan? Git pa niya, tila kulang ang pakikisimpatya ng ilang kasamahan sa Senado sa nangyaring insidente. Pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Binigyang diin naman ni Senate President Alan Cayetano na naibigay agad sa Philippine National Police o PNP ang kopya ng CCTV footage sa nangyaring insidente sa Senado. Taliwas ito sa kumakalat na impormasyon na walang CCTV footage sa kasagsagan ng insidente. I think
24 senators committing that this is an important issue and we will give it the much needed attention. But let's do it with prudence, deliberately. We're dealing with our democracy here. No, we're dealing with law enforcement agencies, AFP, PNP, NBI, with branches of government, the executive and the legislative. So Kaugnay nito, bumuelta naman si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa ulat ng DILG at PNP na wala umanong nangyaring pag-atake sa Senado. You maintain like you were attacked. You saw the videos. So you maintain, pinaninindigan niyo yun, sir? But we have already provided them with all of the evidence. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Nilinaw din ni Aplasca na siya ang nanguna sa security meeting noong May 12 kung saan imbitado ang security manager ng GSIS. Paliwanag ni Aplasca, walang nabanggit ang GSIS tungkol sa presensya ng mga NBA agent sa kanilang tanggapan at ang napag-usapan lamang ay ang seguridad kaugnay ng impeachment proceedings. Binira rin ni Aplasca ang DILG at PNP kaugnay sa nilabas na CCTV footage. We are preparing the complete video. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. Agad namang pinabulaanan ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang alegasyon ni Aplasca na inedit o hinati-hating inilabas na footage at iginiit na may timestamp ang mga ito. Samantala tumanggi namang magbigay ng komento si Senator Robin Padilla kaugnay ng video kung saan makikita na kasama niyang sumakay sa puting SUV si Senator Bato de la Rosa na umalis ng Senado. Send comment lang po dun sa sasakyan niyo, sir. Doon daw sumakay si Bato. Dapat kayong mag-comment kasi kayo ang tanong ng tanong, hindi yun, nakita nyo na lahat. Maraming salamat sa inyo, nakuha nyo na yung gusto nyo, napanood nyo na, palagay ko naman siguro makatahimik na kayo. Bigo namang magkomentong ilang senador mula sa Senate Majority patungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema kung saan hindi nga pinaboran yung hiling na TRO ng kampo ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng implementasyon ng ICC warrant sa crimes against humanity laban sa senador. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Attorney Sal, base sa ulat na yan, Attorney Sala, before po dun sa naging emotional si Senator Pia, ay yun nga, ano po ang epekto nito? Dahil nakita nga po sa CCTV footage na inilabas sa media nung nakarang araw na sabay sila ni Senator Bato na lumabas sa Senate building. Pero ang ipinagtataka na marami, bakit naging big deal po yung naging part na investigasyon na yun nga nagsabay silang umalis ng Senate premises at yung pinagbabasihan nga nila is yung ICC warrant. Ano pong inyong komento dito, Attorney Sal? Attorney? Ayan, habang inaayos po ng ating technical team ang linya ng komunikasyon with Attorney Sal ay atin po munang tanggapin na isa pang balita mula kay Creseline Catarong dahil ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules ang drainage improvement project sa Quezon City bilang bahagi ng pinaigting na flood mitigation efforts ng pamahalaan sa ilalim ng programang Oplan kontra Baha. Alamin natin sa ulat ni Creseline Catarong. Kabilang ang G. Araneta area sa Quezon City sa mga kritikal na lugar na madalas bahain tuwing malakas ang ulan. Nitong Miyerkules, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang isinasagawang drainage improvement at flood mitigation projects sa kahabaan ng G. Araneta Avenue at E. Rodriguez Avenue sa lungsod. Sa kanyang media statement matapos ang inspeksyon, ipinaliwanag ni Marcos na natural na mababa ang terrain sa G. Araneta Avenue kaya madaling naiipon ang tubig ulan sa lugar. Kapag napupunuan niya ang ilog, nawawalan ng daluyan ang tubig kaya mabilis ang pagbaha. Upang mabawasan ang matinding pagbaha sa mga kritikal na lugar, sinabi ng Pangulo na bahagi lamang ang proyekto sa G. Araneta sa mas malawak na flood control interventions ng pamahalaan. Ang G. Araneta Drainage Improvement Project ay sumasaklaw sa mahigit 700 metro mula Caliraya Street hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Sinimulan ang proyekto noong March 2025 at umabot na sa mahigit 96% ang completion rate nito as of May 18. Target naman itong ganap na matapos sa loob ng buwan. Pinondohan ito ng halos 500 milyong piso sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at rehabilitasyon ng mga drainage system upang mabawasan ang pagbaha at mapabuti ang kaligtasan ng mga komunidad sa paligid. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito. Ang Oplan kontra Baha inilunsad noong November 2025. Kabilang dito ang waterway clearing operations.
rehabilitasyon ng drainage systems at pag-upgrade ng pumping stations upang mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang flood-prone areas sa bansa. Sa kabuuan, ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre, yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at marami naapektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Matatanda ang ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 2024 SONA na mahigit 5,000 flood control projects ang naisakatuparan ng pamahalaan. Gayunman, matapos ang ilang malalakas na pag-ulan at pagbaha, lumutang ang mga issue at batikos hinggil sa kalidad at pagiging epektibo ng ilang flood control projects ng gobyerno. Kabilang ang mga ulat at aligasyon ng umano'y palpak o maanumalyang implementasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Ayan, Atty. Sal. Bago po muna tayo doon sa pinakahuling ulat, Atty. Sal, ay balikan po natin yung naging pangyayari sa Senado kahapon. Dahil nga po sa plenary kahapon ng Senado ay naging emosyonal si Senator Pia Cayetano. Pero kaugnay pa rin doon, Atty. Sal, yung naitanong ko sana kanina before po nawala yung connection is nagginawang big deal ng karamihan yung pag-alis nila Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla sa Senate premises nung matapos ang nangyaring insidente dahil nga doon sa ICC warrant. Pero ano po ang inyong masasabi dito, Atty. Sal, na naging big deal sa kanila yung pag-alis? Pinapaliwanag ko na nga kanina pinasok mo yung isang ulat Kasi natuloy yung paliwanag ko pero tinuloy ko pa rin kasi may TikTok ako kaya hindi ako huminto sa akin pagpapaliwanag. At ulitin ko for the sake of our listeners. Yes po. As I said, yung ginawa ni Senadora Cayetano na umiiyak siya, nagagalit dahil sa inasal, yung Tiberos at ang mga minority na nagsasabing walang seeds. Paano nga yung masasabi niyong walang seeds? Wala naman kayo doon. Tama yung sinasabi niya, nasaan ba kayo? Nung nagkakagulo kami rito, nung nakaamba, yung mga bala sa amin. Umalis kayo Alam niyo na may gulo. Ito namang si Lacson, magpapaliwanag siya, umalis daw siya. Kasi nakausap niya yung NBI head na wala naman daw utos, hindi naman daw nakapaligid sa kanila. Kung hindi ka ba naman tinamaan ka na magaling Lacson, ang kinonsulta mo yung kalaban nyo. Kasi ang kalaban nyo doon at that time, NBI, sinasalakay nga yung inyong lugar Dahil may gusto silang arrestuin. Hindi nila pinadaan sa regular na coordination. Sasabihin mo sa Senate President, meron kayong warrant of arrest. Pagkatapos pupuntahan nyo si Bato. Hindi, ang ginawa ninyo Gusto nyo kalad ka rin kagad Hindi nyo pinakita ang warrant of arrest. Madali sabi, Lacson, bakit ka nakikinig sa kalaban na walang assault? Kaya ka umalis. Hindi mo nga tinignan kung yung mga tao mo nakauwi na nga. Nauna ka na. O kung hindi ka man nauna, may mga naiwan, hindi mo naman chinek yun And even assuming na nakaalis sila, paano naman yung iba? Hindi mo malang tinignan yung mga ibang empleyado. Kung ano na ba ang kalagayan nila. Kaya ang gagaling ninyo magsalita na walang pagsalakay na ginawa. There was no seeds in the sense na hindi natuloy yung pagsalakay pero nagkaroon ng pagtatangka. Kaya nga nagkaroon ng putukan Kaya nagkaroon ng warning shot. Hindi sila nagkaintindihan. Kahit ano sabihin mo, merong pagtatangkang pagsalakay. Dahil nagkabarilan nga Kaya natural lamang yung kay Senadora Cayetano na sumama ang loob sa inyo. Hindi man lang daw kayo tumawag. Nakauwi na nga kayong lahat ng minority. Nakatawag ba kayo? Kumusta na kayo dyan? Ano na ba nangyayari dyan? Wala. Nihay, nihoy. Yun. Yun ang problema sa inyo. Ang gagaling nyo magsalita sapagkat wala kayo doon. Yan sa akin kaduwagan yun yung ginawa ninyo. Sapagkat sinasala kayo yung institusyon nyo, dapat na natili kayo doon. Hindi pinabayaan nyo nang maiwan yung mga tao doon. Paano pala kung nagkatuloy-tuloy yung mga barilan doon? Hindi na nahinto. Marami sana nang namatay. Siyempre, takot kayong madamay, kaya umalis na lang kayo. Yun ang katotohanan dyan. Now, pagdating naman doon sa katanungan about Robin Padilla, may paliwanag na nga siya doon. Sabi niya, bakit ba kayo tanong ng tanong? Nandun naman sa video, merong investigasyon. Hayaan nyo na muna mag-imbestiga para pag nag-imbestiga at meron ng findings, saka ako magsasalita. Kung ano man ang dapat yung sabihin. Ang kukulit nyo rin kasi. So grabe talagang matindi talaga ang nangyayari ngayon. So napakaliwanag ng explanation diyan ng ni Ma'am. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero ang ganda na explanation dahil diyan natin napagtanto na talagang maling-mali yung ginagawang panggigipit ngayon kay Senator Bato de la Rosa at obvious naman 'yan at talagang ginagamitan ng sandamakmak na
na puwersa etong si Senador Bato de la Rosa. At doon naman sa mga komento ni Attorney Sal Panelo, talagang tama naman si Attorney Sal doon, 'di ba? So ewan ko na lang, grabe. Sobrang kaya nga lagi namin sinasabi na etong mga taong kumukonsinte sa kagaguhan na ginagawa ng administrasyong Marcos, at obvious naman, nakikita naman natin, sobrang halang ang bituka. Biruin mo, pera ng taong bayan ang ninakaw. Yung mga senador na nasa majority ngayon, ay yung pinaglalaban lamang nila ay maibalik sa atin yung karapatan natin at maibalik sa atin yung perang mga ninakaw. Yun lang naman 'Diba? Hindi naman sila nagpapasiklab para tumakbo sa susunod na eleksyon. Hindi, layo pa ng eleksyon, no? So, grabe. Tapos ngayon parang ibabash pa, katulad niyan si Senator Pia Cayetano umiyak, ibabash katulad niyan nila Vice Ganda, yung mga kilalang mga artista. Alam din naman namin, hindi naman na din bago sa amin na kaya kayo ganyan dahil natalo nga yung mga yung mga manok nyo, no? So hindi nakapasok, hindi naging presidente si Lenny, o hindi naging vice president ang Dilawan, isa sa mga Dilawan. So ngayon ginagamit lang ng mga Dilawan at Pinklawan itong si Marcos Jr. Dahil nga napapakinabangan nila laban sa mga Duterte. So yung mga pambabash nyo kay bagay, sa tutusin, mga trolls lang din naman yan at mga dami account lang naman yan. Kahit i-check nyo sa mga iba't ibang social media platform na mapapanood nyo yung mga pambabash sa mga senador, makikita naman natin na puro lang naman mga dami account, 'di ba? Puro lang mga trolls, mga account na wala namang halatang ginawa lang para ipang-bash. So hindi naman yan talaga matatawag na lihitimong tao. Sa totoo kwento ko lang sa inyo kasi dati nung ako'y nagsisimula sa YouTube, nauso po hindi naman nagsisimula. So parang gumawa ulit ako ng account para ngayon nagsimula ako sa, alam niyo yung paramihan ng followers, paramihan ng subscribers na binibili. Pwedeng bilhin. Sa panahon ngayon, ang daming pera ng mga gago, ng mga demonyo, di ba? So, gasino lang na magbayad, gumastos sila ng 1 milyon sa bawat buwan para lang sa mga trolls. Ano na sa kanila yan? Bariya na sa kanila yan, mga banateros, mga kabiyaya. Ngayon nga lang, di ba, ikaw, pustahan tayo, may napanood kang ads kung paano padamihin ng followers sa Facebook. 'Di ba? May napanood kang mga video na nanghihikayat na bumili sa kanila ng followers at meron din ho yan sa mga trolls. Uupahan yung mga trolls. Halimbawa, sabihin na natin na etong video ni Cayetano i-bash nyo. Kailangan ko ng 500 na account na i-bash etong account ni Pia Cayetano. Bayaran ko kayo na 1 milyon. Naku po, napaka-basic na ho ngayon yan. Sobrang basic na ho ngayon yan. Kaya tayo ay matuto na dyan yung mga ibang mga nagkokomento sa mga video ng against to administrasyon, yung iba dyan mga trolls yan, kaya huwag nyo masyadong paniwalaan. Ito ang paniwalaan natin. Etong nilabas ng kapatid mismo ng presidente na si Amy Marcos. Ito nga yung pang lifetime na or hindi na bababa sa pwesto kahit magpakailanman etong si Marcos Jr. At ang malupit nga ho dito, mas mapapaaga pa. No? Mas mapapaaga at baka ilipat na kay Sandro Marcos ang pagiging presidente ng bansang Pilipinas. Para lubos nyo pong maunawaan, eto po at panoorin natin. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon
dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to, nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Ay, grabe naman ang tindi ng pasabog ni Ate Amy Marcos. Tindi, no? So, ibig sabihin, kapag hindi na-impeach si VP Sara ngayon, kapag inabot siya hanggang 2028, at kapag hindi, para mas sure na hindi makaupo bilang presidente si Vice President Sara Duterte, ang gagawin mawawalan ng eleksyon or hindi na magkakaroon ng eleksyon. Aba, ang tindi talaga, no? Biruin mo yun, hindi na magkakaroon ng eleksyon magpakailanman. 'Di ba? Dahil si Marcos Jr. na ang magiging presidente pangmatagalan. So talagang gusto niyang gawin yung ginawa ng tatay niya na halos tumagal ng 20 years sa pagiging presidente. Oo, so ganun pala ang gagawin talaga ni Marcos Jr. At mismong ate niya na mismo ang naglahad dyan. So dapat ba nating paniwalaan? Oo, putay na ate niya yan eh. Yan lang ang makakapagsabi kung katod niyan, yung paglahad niya na adik si Marcos, papaniwalaan talaga natin yun. Ate niya yan eh. Kapatid niya yan. Alam niya kung ano talaga ang totoo. Pero hindi ko sinasabi ito dahil iboboto natin si Amy Marcos sa darating na 2028 kung mahadlangan man itong plano ng administrasyon ng pang-lifetime na posisyon. Hindi ko pa rin po iboboto si Amy Marcos, disclaimer tayo. Hindi ko pa rin po gagawin yan, mga banateros, mga kabiya. Para kung kumuha ng bato at ipupukpok ko sa sarili ko, no? Hindi ko gagawin yan. Pero nga, ang matindi rito, may napanaginipan po ako na mas mapapaaga. Mas mapapaaga itong plano na to. Itong planong kasi ang gagawin daw, ayon doon sa panaginip ko ito ay totoo or hindi, no? May posibilidad na totoo, may posibilidad na hindi. So, ang gagawin, yung age ng pagiging presidente ng Pilipinas ay ibababa halos sa 35 years old. So, tignan natin sa Google kung ilang taon na ho si Sandro Marcos, kung ilang taon na sa ngayon po. So, dito po, no, si Sandro Marcos ay nasa 32 years old.
So ibig sabihin, kung totoo, kung ayon doon sa panaginip ko na ibababa na hanggang 30 or 35 years old ang magiging presidente ng bansang Pilipinas, ay may katotohanan na pwede ngang ipalit si Sandro Marcos bilang presidente ng bansang Pilipinas. Kasi nga, bakit mas mapapaaga? Bakit mas mapapadali? Dahil nga doon sa karamdaman di umano ni Marcos Jr. na stage 4 colon cancer. Yun nga yung yun yung nasa panaginip at naririnig-rinig din natin sa mga paligid. So grabe, no? Ang tindi. Sobrang tindi nito, mga banateros, mga kabiyaya. Biruin nyo yun. Para lang, so ibig sabihin, kapag halimbawa 2027 or ngayong 2026, papalitan ni Sandro Marcos ang kanyang ama bilang presidente. Kasi doon pa lang sa sinabi ng COMELEC na kapag na-impeach daw si Sara, kahit daw sino pwedeng ipalit, kahit sa Congress, kahit sa Senado. So medyo biglang napaisip ako doon sa napanaginipan ko na may posibilidad na totoo, kasi kung may impeach si Sara ngayong taon, pipiliin ni Marcos Jr. na maging vice presidente yung anak niya. 'Di ba? O kaya si Martin Romualdez. Pwedeng ganun, dalawa lang yan, yung anak niya o kaya si Martin Romualdez, or kaya iba pang congressman na kayang manipulahin ni Marcos Jr., kayang hawakan sa leeg. So pwedeng mangyari yun. Ngayon, pag hindi pa na-impeach si BP Sara at umabot ng 2028, ang gagawin nila yung final na plano nila, no? Kung tawagin natin is Final Destination. Wow. Movie yarn. The Final Destination na ang gagawin nila. Yung hindi itutuloy ang eleksyon. Hindi magkakaroon ng botohan kung sino ang magiging leader, kundi ang Senado lang or ang Congress lang ang magdidesisyon kung sino ang magiging leader. Aba, nako, mahirap yan. So, diyan, syempre, pipiliin nila. Alam na natin, pinamumuka na sa atin lahat ngayon na talagang si Marcos Jr., ang hawak ni Marcos Jr., ang buong Congress, ang buong House of Representatives. Diba? So, sino pa ba pipiliin nila dyan? Hindi naman na siguro tayo tanga-tanga. Diba? Hindi naman siguro tayo tanga-tanga na para hindi natin may isip kung sino pipiliin nila dyan. Dalawa lang yan, Romualdez at Marcos Jr. So, ang tindi nito. Grabe, kaya pala talagang Kaya nga, siguro, nagbago na rin ang isip nila kasi nga, dati, diba, bali-balita na kapag hindi nadala sa impeachment si BP Sara Duterte at hindi pa rin madala sa pandaraya na gagawin sa COMELEC, ipapapatay na lang nila si BP Sara. So ngayon, yun naging iba na. Ang mangyayari ay ganito. Ay, puta, ewan ko na lang kung hayaan pa ba ng mga Pilipino yan. Puta na, hindi ko na lang alam talaga. Wala na kaming naiisip na paraan kung talagang nga, kapag hinayaan pa ng buong bansa, mapa Visayas, Luzon, Mindanao man, yung magiging totoo man na yan ng plano ng administrasyon, grabe na to. Sobrang bulag na ho tayo nito. Samantalang, eto nga, basahin ho natin ha. May babasahin ho ako sa inyo, mga banateros, mga kabiyaya. Ito po yung sinasabi kong bad news. No, ito po yung sinasabi kong bad news mapatungkol. Ito po yung bad news na mapatungkol po kay Pangulong Duterte. Mga araw po sa inyong lahat ha. Nako, kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari itong mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay Digong sa pamilya. No? Now, ang nagsabi po sa akin dyan na isang nagtatrabaho sa loob, no?
at medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital. At yun nga yung napabalita na linabas siya dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan ay tumatama ang ulo sa sahig. Now, ngayon, ang linabas na report ng registry ay totoo. Tumutumba si Tatay Digong. At ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya ay naglalakad lang, ay tumutumba na at tumataba ang ulo. Ang tanong, ito ba ang tao na kaya pang humarap sa full-blown na paglilitis na ang sabi nila, hindi raw bababa sa 60 ang mga testigo? At ang problema dyan, unlike doon sa confirmation of charges at saka yung mga naunang mga pagdinig na po pwedeng hindi sumipot si Tatay Digong, dito kapag meron ng paglilitis, kinakailangan sumipot siya dahil kinakailangan makonfront niya mga witnesses at saka mga witnesses makonfront din siya. Yan ba ang tao na kaya pang harapin na hindi na makalakad ng tama at tumutumba? Sa tingin ko, panahon na rin para ang pamilya pag-isipan. Ano ba talaga pananagutan ng ICC na paulit-ulit na palang natutumba si Tatay Digong, hindi pinagbibigay alam kita sa pamilya? Ano ba ang mga naging epekto initong paulit-ulit na pagtutumba, tumatama ulo sa kanyang pag-iisip? Meron na bang pananagutan ng ICC dahil nga alam naman nila na bilang 82 anyos na tao, kinakailangan mas masinsinan ng pagbabantay dyan dahil pa sa kanyang ordinaryong paglalakad, natutumba na siya. Sa tingin ko po walang immunity ang ICC. Wala pong immunity yan, hindi yan estado. So kung talaga mapapakita natin na pabayang ICC at patuloy nilang kinukulong ang Tatay Digong na hindi na kaya talaga humarap sa ganitong mga paglilitis at may mangyari sa kanya, at sana naman wag na nating antayin ang pangyayari sa kanya, talaga magkakaroon ng pananagutan ng ICC. Ang question, sino ba mananagot dyan? Ang mga West ba? Ang mga registry ba? Ang mga bansa ba na merong mga miyembro ng ICC? Well, huwag natin kakalimutan, bagamat hindi pa natin sigurado kung ano mangyayari sa ganyang litigation, sana nga hindi na umabot na tayo magdidemanda dahil meron ng abirya na nanggaling kay Tatay Digong. Ngayon pa lang, sana masusi ng pag-aralan ng bagong trial chamber kung kaya pa ni Tatay Digong na humarap sa mga paglilitis na ito. Ako naman, hindi ako dalubhasa, pero kung naglalakad ka lang, paulit-ulit ka nang natutumba, ibig sabihin, wala ka na talagang kakayahan para harapin ang ganyang paglilitis. Ang hahanapin ng korte dyan is kung kaya pa ba ni Tatay Digong unang-una na physically humarap dyan sa paglilitis na yan. Pangalawa, yung kanyang estado ng pag-iisip, kung kaya pa ba niyang magbigay ng instructions sa kanyang mga abogado kung ano magiging depensa niya. Ang problema, bago pa man madala si Tatay Digong sa Pilipinas pa lang, ako'y palaging tinatawagan at paulit-ulit ang kanyang sinasabi. No? So yan po ay palatandaan na meron ng Alzheimer's. Ako naman po, talagang bihasa ako dyan sa Alzheimer's dahil halos lahat ng matatanda ako po nag-alaga sa Pilipinas. Dahil ako lang po natira sa Pilipinas, ako nag-alaga sa lolo, sa lola, sa nanay, sa tatay, sa isang 2 tiyo, 2 tiya. At alam niyo ba ho, nasa pamilya namin yung Alzheimer's. Kaya lahat sila, bago pa ba may Alzheimer's. So ako, hindi lang po si Tatay Digong yung tumatawag sa akin na paulit-ulit ng mga sinasabi. Pati po si Presidente Erap, ganyan din po. Ang pinakamatindi talaga si President Erap kasi tumatawag yan mga 7 beses, 8 beses at para-parehong sinabi. Ako naman, nabanggit ko lang yan na minsan kay Senator Jinggoy, hindi sa ayaw ko siyang tumawag kasi naaaliw naman ako na tinatawagan ako ni Presidente Erap. No? Pero nung nasabi ko po kay Senator Jinggoy, naku, tinanggalan ng telepono si President Erap. Kaya natigil yung mga phone call namin ni Presidente Erap na hindi ko naman talaga kinukonsidera na abala, na aaliw nga ako dahil kahit papano nakakatulong ako dun sa kaibigan nating si Presidente Erap. Hindi naman po ganoon katindi yung karanasan ko kay Tatay Digong. Kaya lang, talagang paulit-ulit po si Tatay Digong. So ang tanong, kaya pa ba niyang maalala kung ano yung mga pangyayari dyan sa drug war? Kaya pa ba niyang gumawa ng depensa? Kaya pa ba niyang sabihin sa mga abogado niya kung ano yung magiging depensa niya? O hindi na niya maalala? Ang problema po kasi sa Alzheimer's, sa ilang naalagaan ko, lolo, lola, tatay, nanay, 2 tiya, 2 tiyo, sa 7 kaso na inalagaan ko over a period of collectively sabihin na natin 15 years, wala po kasing recent memory ang mga Alzheimer's victim. Ang kanilang memory ay yung mga kabataan pa nila, matagal nang nakalipas. Kaya po, hindi ako magtataka kung ganyan din ang mangyayari kay Tatay Digong na hindi na niya maalala yung mga pangyayari nung siya ay naging presidente at yung huling termino niya bilang isang mayor na kung saan siya ay nasasakdal ngayon sa mga kaso dyan sa ICC. So sa tingin ko, kung talaga magkakaroon ng masusing pag-aaral ang dalubhasa, magkakaroon talaga sila ng konklusyon na hindi na kaya ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis, dapat na siyang pauwiin doon sa Davao kung saan siya ay mananatili at mabubuhay ng mapayapa hanggang siya ay tawagin ng ating Panginoon. Siguro naman po, dahil ang ICC ay nagsasabi na sila ay nagbibigay ng katarungan, ikukonsidera nila yung
pag-iisip at pangangatawan ng tao bago talaga payagan na humarap sa full-blown na paglilitis. Ulitin ko po ha, hindi ko naman sinasabi na medyo yung mga biktima. Kung sa tingin nila ay talagang kinakailangan nila ng hukuman, dyan po sila sa Pilipinas magdemanda. Ang pagkakaiba po niya, pag dinimanda nila si Tatay Digong sa Pilipinas, at least dyan lang sa Davao RTC siya po pwedeng madimanda. Diba? O ililipat nila ng hukuman ng Supreme Court ang venue dyan sa Davao City nang siya ay nandun mismo sa bahay niya at hindi nakakulong sa isang malayong lugar sa isang dayuhang bayan. Hindi naman po siguro masama yun. No? Dahil ang sinasabi naman natin, ang mga lokal na hukuman ay bukas at kaya magbigay ng katarungan gaya ng binigay na katarungan dun sa pamilya ni Kian de Los Angeles. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at patuloy na panunood, pakikisama dito sa ating Spokes Hour. Ang susunod na pag-usapan naman po natin, sino yung bagong abogado ni Tatay Digong at bakit beauty and brains at mukhang legal superstar din ang associate counsel ni Tatay Digong gaya ni Peter Haynes. So ito po mga banateros, basahin ho natin. Nadapa at nawalan ng balance. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na naka-cell monitoring si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa health at safety concerns. Ayon sa ICC, senior citizen na si Duterte at may ilang iniindang karamdaman kaya minomonitor siya 24/7. Sinabi rin ng ICC na may ilang pagkakataong nawawalan umano siya ng balance at nadadapa. Pero agad naman siyang natutulungan ng detention staff. Yan po yan po yung balita kay Pangulong Duterte. No, grabe. Sobrang, alam nyo, nung nabalitaan ko to ay sobrang nanggigigil, naiinis. Sobrang, alam mo yun, yung parang ansarap lumipad sa, kung may kapangyarihan ka lang, ansarap lumipad sa dahig, suntukin mo yung pintuan, kunin mo doon si Pangulong Duterte at iuwi mo na lang dito sa Pilipinas. Dahil alam naman ho natin yung ginawa ni Pangulong Duterte sa bansa natin. Ang nakakalungkot lang ay wala ho tayong nagawa para ipaglaban siya, para protektahan siya. Pinrotektahan niya tayo ng halos 6 na taon. Pinrotektahan niya ang buong Pilipinas, kabataan, kababaihan, magulang, kuya, ate, nanay, tatay, lahat po pinrotektahan ni Pangulong Duterte at inayos ang bansang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Pero tayo, wala tayong nagawa para sa kanya. Alam nyo, sobrang, ewan ko kung nararamdaman nyo rin ba yung nararamdaman ko. So, kung ako na hindi kaano-ano si Pangulong Duterte, ganito na lang yung gigil at galit ko, what if pa ang mga anak, 'di ba? So sobrang nag-aalala, sana mas tawag dito, mas manalangin at taimtimin pang dasal na sana ay humaba pa ang buhay ni Pangulong Duterte at makauwi pa siya dito sa bansang Pilipinas. So grabe, no? Ayan na, napanood na ho natin yung video ni former spokesperson Attorney Harry Roque mapatungkol nga ho dito sa sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Excuse me. Tindi, no? Grabe, sobrang tanda na nung tao para danasin niya yung ganyan. Alam ko hanggang ngayon, hindi pa rin po ako naniniwala na may kasalanan si Pangulong Duterte sa pagkamatay ng mga adik, mga pusher, mga kriminal dito sa Pilipinas. Wala pa rin po akong naiisip na dapat pagdusahan ng ganyan etong ni Pangulong Duterte yan. Sa totoo lang po mas ikinaganda ho ng Pilipinas nung termino niya. Ang nakakalungkot lang talaga, sa totoosin lang, medyo mahirap hong manisi. Pero sa totoosin lang, ako po hindi galit, pero hindi naman talaga to mangyayari lahat kay Pangulong Duterte kung hindi nagpabulag etong si Vice President Sara Duterte sa mga sa bagay, hindi rin natin masisisi si BP Sara dahil kung tayo nga nauto ni Marcos Jr. or nabulag din tayo,
ni Marcos Jr. sa mga magagandang pananalita niya, mga pangakong talagang akala mo ikakabago ng bansang Pilipinas, akala natin ganun. Hindi pala. Talagang binudol niya lang pala talaga tayo. So sana makita pa nating buhay. Alam niyo, sa totoo lang, sinabi rin to ni Banat Bay sa akin kanina. Nung kahapon pala, sinabi ni Banat Bay na, alam mo, hanggang ngayon naiiyak ako sa mga video ni Pangulong Duterte, lalo na nung siya ay presidente. Na naiiyak ako dahil nagsisisi ako na bakit hindi ko pa siya niyakap noong panahon. Kasi sa totoo lang po, magkakasama po kami ni Pangulong Duterte bago siya arestuhin. Magkakasama po kami sa Hong Kong nung dineclare niya po na may warrant of arrest ang ICC sa kanya. So magkakasama po kami sa Hong Kong noon. At kahit din ako, napaisip na sana nung panahon na etong si Pangulong Duterte ay nakakasama namin, sana na nayakap namin siya ng gusto ng buong Banateros Brothers. Yun, ayoko nang din ituloy itong mga sinasabi ko kasi mababaw din ang luha ko. So alam ko na kakayanin ni Pangulong Duterte itong mga pagsubok. Pero tatay, grabe, sobrang napabilib mo ang buong Pilipino. Sobrang proud kami sa iyo na ikaw ang tinuturing ama ng bansang Pilipinas, dahil biruin mo, kahit hindi na ho ikaw ang presidente ng bansang Pilipinas, ay ikaw pa rin po ang nagsasakripisyo para iligtas at ipamukha sa amin kung ano ang tama at mali. At dahil din sa inyo, naliwanagan ng taong bayan na kung gaano ka-demonyo, kung gaano kahayop ang administrasyong Marcos. At sa inyong dalawa yan, nila Pastor Apollo Kibuloy, sobrang minulat nyo kami, minulat nyo ang buong Pilipinas na kung kayang gawin sa inyo itong mga ganitong bagay ay maaaring kagawin, kayang-kaya ring gawin sa ibang mga kapwa natin Pilipino. So, saludo ako sa inyo, Pangulong Duterte, Pastor Apollo Kibuloy, dahil talagang minulat nyo ang sambayan ng Pilipino sa katotohanan at sa pagiging tinanggalan nyo ng maskara ang administrasyon. At ngayon ay alam na ho ng buong Pilipino, buong Pilipinas, na kung gaano kahayop itong administrasyon natin ngayon. So yon, mga Banateros, mga kabiyaya, ano pong magiging komento nyo sa mga pinanood natin, na reaksyonan, binasa na mga video, mga problema, mga balitang politika dito sa bansang Pilipinas? So kayo po ba ay pabor na arestuhin si Senator Bato de la Rosa? Kayo po ba ay pabor sa kalagayan na tinatahak ni Pangulong Duterte ngayon? Kayo po ba ay pabor na panghabang buhay ng manungkulang bilang presidente ang pamilyang Marcos? So i-comment nyo lang po dyan sa baba at pakidamay na rin po ang pag-like, pag-share, pag-subscribe sa ating YouTube channel. Pakidamay na rin po ang iba't ibang social media platform ng SMNI, DCAR. At syempre maraming salamat sa suporta kay Pastor Apollo Kibuloy, sa pamilyang Duterte, at syempre sa aming Banateros Brothers. Kahit na halos yung 6 sa amin, dahil 7 po ang Banateros Brothers, hindi ko naman po hinihiling na ako ay makasuhan din, pero lahat po kaming halos 6 na po sa Banateros Brothers ay may mga kaso na. So ako na lang po ang wala. Pero wag naman sana, no? Wag naman sana akong makasuhan dahil dito sa mga inilalahad ko, sa mga ibinabalita ko, dahil lahat naman ng sinabi ko ay totoo. At kung sakali mang dumating ang araw na ipabawi sa akin etong mga sinasabi ko dito, na ang administrasyong Marcos ang pinakabulok na administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, ay patayin nyo na lang siguro ako. Hindi ko babawiin yung mga sinabi ko. So yon, maraming salamat sa suporta. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banatero, wala
Banateo.